Idineklara na ang state of national calamity sa buong Pilipinas dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Tino. Idagdag pa riyan ang banta ng posibleng super typhoon na tatawaging Uwan. Sa Cebu na pinadapa ng Bagyong Tino, pumalo na sa higit 100 ang namatay. Live mula sa Cebu City, nasa frontline na balitang yan, ang ating kapatid na si Dale Israel ng One News Cebu. Dale, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, nakakalungkot, nakakapanlumo ang sitwasyon ngayon dito. Talagang pinadapa ng Bagyong Tino ang buong lalawigan ng Cebu. Yung bahay at kabuhayan kayang itayo ulit, pero yung buhay ng mga kapatid natin, hindi na yan may babalik. Sa pinakahuling datos, 124 na ang bilang mga namatay sa buong lalawigan. Pinakamarami sa Liloan kung saan 36 ang nasawi. 28 naman sa Compostela, 17 sa Cebu City, 14 sa Mandaue, 9 sa Danao, 8 sa Balamban, 7 sa Talisay at may ilan ding nasawi sa Bantayan, Tabogon at Asturias. Tuloy naman ang paghahanap sa 8 pang nawawala sa Talisay City. Inanod sila ng baha matapos umapaw ang Mananga River. May mga napaulat ding nawawala sa Danao at Mandaue. Julius. Dale, nakikita nga namin yung tindi ng pinsalang iniwan dyan ng Bagyong Tino. Sa ngayon, kamusta na ang clearing operations? Julius, may mga barangay pang patuloy yung clearing operations sa iba't ibang lugar dito. Partikular na rin yung barangay na nasa bundok pa at isa pa yung isang dagok pa ng mga residente ay yung brownout sa ilang lugar gaya ng sa Danao City, sa Bugos City, Daan Bantayan at sa Consolacion. Wala namang signal sa Camotes Group of Islands at sa mga bayan ng Liloan, Danao City, Asturias at iba pa. Bukod dyan, kapos din yung supply ng tubig sa Mandaue City at sa Liloan. Cheryl, Julius. Dale, namimigay raw ang Cebu Provincial Government ng tulong sa mga apektado ng bagyo. Anong klaseng tulong ito at ano ba ang kailangan talaga ng ating mga kapatid dyan na naapektuhan ng bagyo? Julius, ayon sa Cebu Provincial Administrator na si Ace Durano, gagamitin na ang 150 million calamity fund. Wala pang amount ng for financial assistance bawat pamilya, pero priority ang pagbiliin muna ng ready-to-eat food. Yan din yung naman ang pangunahing kailangan ng mga kapatid nating nasa mga Cebuano para makatulong din sa mga apektado ng Bagyong Tino. Papadala raw ng 760 million pesos din na financial assistance ang Office of the President, kasama makakatanggap dyan ang Cebu. Yan ang sinabi ng isang press briefing sa Malacanang Palace. Pakinggan natin yung pahayag ni Palace Press Secretary Claire Castro. Sinisiguro ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na lahat ay maaabot ng tulong at kalinga sa anumang panig ng bansa. Cheryl, Julius, bukas ay nasahan darating dito sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos para bisitahin ang mga lugar na lubang napinsala ng Bagyong Tino. Specifically, pupunta siya sa Tiltilon Elementary School sa bayan ng Liloan. Cheryl, Julius. Maraming salamat, Dale Israel ng One News Cebu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.